Good morning sa inyong lahat, mga kapatid, dyan sa Faith United Methodist Church at sa inyong lahat, mga kaibigan, na nasa inyong mga tahanan na kasalukuyang nakasubaybay sa ating online worship service. Happy 37th year, founding anniversary, Faith United Methodist Church. Binabati ko kayo sa inyong pagdiriwang ng buong buwan na may temang The Unwavering Faith in the Midst of Trials. Sa Tagalog, ang panampalatayang hindi matitinag sa gitna ng mga pagsubok. Isang napapanahong tema, angkop na angkop sa kasalukuyang nangyayari sa ating buhay ngayon dahil sa pandemic na mahigit isang taon na ating naranasan. Isang temang nagpapahayag ng kung anong klase o level ng inyong panampalataya. Ito ay tema na sa tulong ng ating Panginoon ay magpapatuloy kayong hindi matitinag na abutin ang mga pangarap na ipinahayag ng Diyos sa inyo para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Temang nagbibigay kalakasan sa inyo habang kayo ay naglilingkod bilang individual o personal, bilang pamilya o tahanan, at bilang kongregasyon o iglesia. Tunay mga kapatid, ng katapatan ng ating Diyos ay nananatili sa inyong lahat at sa ating lahat bilang mga mananampalataya. Oo mga kapatid, tunay na ang katapatan ng ating Diyos ay hindi nagwawakas, hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang Diyos na nagkalob ng ating buhay at patuloy nagpapanatili ng ating buhay. Nagkakalob ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Higit sa lahat, tunay ng ating Diyos ay matapat, dakilang kanyang pag-ibig. Pinatunayan niya at ipinadama sa atin ang kanyang pag-ibig na ito nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay sa krus. At ang kamatayan ito ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo ay nagbigay sa iyo at sa akin at sa sinumang taong sumasampalataya ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Mula sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 na kung saan dito nakabatay ang inyong anniversary theme, sinabi ni Moises sa mga Israelita, magpakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob, pag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh, hindi niya kayo pababayaan. Ito ay mga katagang nagbigay sa mga Israelita noon ng katiyakang hindi sila pababayaan ni Yahweh sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Takot kasi ang mga Israelita pagkatapos na magbigay ulat ang mga 12 espya mula sa 12 lipi na kanilang ipinadalang maniktik sa Kanaan. Pagbalik nila mula sa 40 araw na paniniktik, iniulat nila na bagamat mainam ang lupaing iyon, saganang-sagana sa lahat ng bagay, ay mahirapan silang salakayin ang lugar na iyon sapagkat malalakas ang mga tao doon dahil sila ay malalaki. Kaya't sinabi ni Moises sa mga Israelita, at pakatapang kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat kasamahan kayo ni Yahweh. Hindi niya kayo pababayaan. The unwavering faith in the midst of trials, ang pananampalatayang hindi natitinag sa gitna ng mga pagsubok. Hayaan ninyong magbahagi ako ng 5 kaisipan na pwede nating i-consider upang tayo ay magkaroon ng panampalatayang hindi natitinag. Una, dapat mayroon tayong tamang pagkakilala sa Diyos. Katulad ni Moises, kilalang kilala niya si Yahweh. Kaya nasabi niya sa mga Israelita, huwag kayong matakot sa kanila. Kasamahan kayo ni Yahweh. Hindi niya kayo pababayaan. Pinangunahan ni Moises ang mga Israelita sa pagtakas mula sa Ehipto upang dalhin sila sa papunta sa lupang pangako ayon sa utos ni Yahweh. Bagamat nung una ay nag-atubili si Moises na sumunod kay Yahweh at sumagot ng ganito, sino po akong haharap sa Paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Ito ang kanyang tanong, mga kapatid. Tinignan niya ang kanyang sarili na wala siyang kakayanan para sa gawaing ito. Ngunit sumagot si Yahweh ng ganito, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Sinamahan nga ni Yahweh si Moises upang pangunahan ang bayang Israel
sa pagtakas mula sa pang-api ng mga Ehipsyo. At mula sa paglabas hanggang sa kanilang paglalakbay sa ilang ng 40 taon, lubusang nakilala ni Moises si Yahweh dahil sa mga maraming kababalaghang ipinakita ni Yahweh sa harapan ng mga Israelita. Sa Bagong Tipan naman, ay sinabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos na huwag silang matakot sa kanilang mga kaaway. Pinalakas niya ang kanilang loob, magpatuloy silang mangaral ng salita ng Diyos sa gitna ng kanilang mga kaaway, ang mga taga-usig. Dahil kilala ng Apostol Pablo ang kanyang sinasampalatayanan, ang ating Panginoon Kristo, hindi natinag ang kanyang pananampalataya. Dahil sa pagkakilala ni Apostol Pablo sa Diyos, pinalakas niya ang loob ng mga kasama niya sa barko nung sila ay mabagyo. Ayon sa Gawa, chapter 27, verses 23 to 25, ikinuwento ni Apostol Pablo sa mga kasama niya sa barko na noong gabi, napakita sa kanya ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na kanyang sinasamba at pinaglilingkuran. Sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo, ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mo sa paglalakbay." Kaya pinayuhan ng Apostol Pablo ang mga kasama niya sa barko at sinabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kasama, sapagkat nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin." Si Pablo, na dating taga-usig ni Kristo, ay binago ng Diyos at naging masugid na tagapagpalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Ipinaglingkod niya ang kanyang buhay sa Diyos ng may katapatan at walang pag-alinlangan, kaya nasabi niya sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, "Sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, dahil dito pakinabang ang kamatayan." Mabasa natin ito sa Philippians 1:21. Ang panampalataya ni Apostol Pablo ay hindi natinag. Hindi siya natakot hanggang sa kanyang kamatayan. At ayon sa history, siya daw ay pinugutan ng ulo sa Roma sa panahon ng Emperor Nero. Sa Genesis 22, mababasa natin ang kwento tungkol sa ginawang pagsubok ni Yahweh kay Abraham upang ihandog niya ang kanyang anak na si Isaac doon sa bundok Moriah. Sumunod si Abraham at inihandog nga niya si Isaac upang sunugin. Ngunit hindi ito itinuloy ni Yahweh at hinadlangan ang gagawin sanang pagsunog ni Abraham kay Isaac, sapagkat nakita ng Diyos ang katapatan ng panampalataya ni Abraham. Hindi natinag ang panampalataya ni Abraham sa gitna ng pagsubok ni Yahweh sa kanya. Ikaw, kaibigan, gaano mo kakilala ang Diyos? Gaano mo kakilala si Jesucristo bilang naging tagapagligtas ng sanlibutan? Ang pagkakilala mo ba sa Kanya ay base lamang sa iyong narinig na opinyon ng tao o base sa iyong personal na karanasan dahil binago niya ang buhay mo? Mula sa buhay na punong-puno ng paggawa ng kasalanan ay napalitan na ng buhay na may katuwiran. Isang buhay na si Kristo na ang naghari sa iyong puso at hindi na ang iyong sarili. Pangalawang kaisipan, mga kapatid, na pwede natin i-consider upang tayo magkaroon ng panampalatayang hindi natitinag. Lagi tayong nagbabasa. Lagi tayo magbasa ng Biblia. Dapat tayo ay palaging nagbabasa ng salita ng Diyos. Inuunawa natin at pinag-aralang may sa buhay sa tulong ng banal na Espiritu. Ang Biblia ay naglalaman ng mga kasaysayan sa turuan patungkol sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Mababasa natin sa Biblia ang patungkol sa paglikha ng Diyos sa sanlibutan at lahat ng mga bagay na narito. Nakasaad dito ang paglikha niya sa tao, sina Adan at Eva, at ang nangyaring pagbagsak nila sa kasalanan dahil sa ginawa nilang pagsuway sa Diyos, matapos sila ay dinlangin ni Satanas sa halamanan sa Eden. At dito sa Biblia, mababasa natin ang patungkol sa mabuting balita, ang ginawang pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan.
Sa John 3:16, nasaad doon, ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakagandang pangako ng Diyos para sa atin bilang manampalataya, mga kapatid. Na tayo hindi napapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan dahil sa ating panampalataya kay Kristo. Sa 2 Corinthians 5:21, nakasaad doon, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin. Itinurin siyang makasalanan para sa pamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Ito ang ebanghelyo, mga kapatid. Dinala ni Kristo sa krus ang ating mga kasalanan at ang kanyang katwiran o ang kanyang righteousness ay ibinigay naman sa atin dahil sa ating panampalataya. Habang siya'y nakabuyubay sa krus, noong tinitingnan siya ng Diyos, tayo ang kanyang nakikita. At tayo naman ngayon bilang sumampalataya, kapag tinitingnan tayo ng Diyos, si Kristo ang kanyang nakikita sa atin, purihin natin ang Panginoon. Patlong kaisipan na pwede natin consider upang tayo magkaroon ng panampalataya hindi natitinag, makinig ng tamang pangangaral patungkol sa Diyos nating sinasampalatayanan. Marami nang nangaral ngayon na ang laging itinuturo sa mga nakikinig o sa mga membro ay pagpapalang material o pisikal. Kaya dahil dito, maaring manlamig ang isang membro ng isang grupo kung sa tinagal-tagal ng panahon ay hindi siya maasenso sa pinansyal o material. Dahil laging nakatuon ang sermon sa mga pagpapala dito sa lupa, ay maaring hindi lalago sa spiritual ang mga kaanib at magiging mahina ang pundasyon ng kanilang pananampalataya. At kapag dumating ang mga pagsubok, sila ay manghihina. Mababasa natin sa Roma 10:17 ang ganito, kaya't ang panampalataya ay bunga ng pagkikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral patungkol kay Kristo. Ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, kailangan lamang ng ating napapakinggang turo ay patungkol lamang kay Kristo, ang dahilan ng kanyang kamatayan sa krus. At kapag naipangangaral si Jesus, mauunawan naman ng mga nakikinig na kailangan pala nila ng tagapagligtas. Dahil dito, pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan at talikdan ito. At sa tulong ng banal na Espiritu, magagawa nilang magbagong buhay. Sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 2, verse 2, ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Sinabi ng Apostol Pablo sa Galatia, chapter 1, verse 9, ang ganito, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Sinabi ng Apostol Pablo sa Romans 1:16, hindi ko kinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nanampalataya, unay sa mga Hudyo, pero din sa mga Grego. Kaya mga kapatid, tayo ay nagkakaroon ng hindi natitinag ng pananampalataya kung ang ating narinig ay ang tamang turo patungkol kay Kristo. Pang-apat na kaisipan na pwede natin i-consider upang tayo magkaroon ng panampalatayang hindi natitinag, palagiang pananalangin. Kapag ang isang manampalataya ay mapanalanginin, nagiging matibay ang kanyang panampalataya na sumuong sa anumang pagsubok na darating sa kanyang buhay. At dahil kilala niya ang Diyos na kanyang sinasampalatayanan, nagagawa niyang dumalangin at humingi ng tulong. Dahil dito, nagiging matatag at hindi matitinag ang kanyang panampalataya. Mababasa natin sa Gawa, chapter 7, verses 58-60, pagkatapos nakaladkarin nila si Esteban at pagbabatuhin ng mga bumubuo ng Sanhedrin, nagawa pa niyang manalangin ng ganito, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag muna po silang panagutin sa kasalanan ito.
Pagkatapos na siya ibatuhin at malapit ng mamatay, hindi natinag ang kanyang panampalataya. Nagawa pa ni Esteban na ipanalangin ang mga taong nagpahirap sa kanya. Sa Gawa 16, noong sina Pablo at Silas ay nasa kulungan at nakakadena, ang kanilang mga paa, sila ay nanalangin at umawit ng mga himno. Di kaginsa-ginsay, lumindol ng napakalakas. Ano ba't nayanig pati ang pundasyon ng bilangguan. Pagdakay, nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Dahil kilala ni Pablo at Silas ang kanilang Diyos na kanilang sinasampalatayanan, hindi natinag ang kanilang panampalataya. Nagawa pa nilang manalangin at magpuri sa loob ng bilangguan. Sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 4, mga talatang 6 hanggang 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At ang mga salitang ito ni Apostol Pablo ay nagsasalita rin sa atin ngayon bilang manampalataya kay Jesucristo na huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Pinapuyuhan din tayo ni Apostol Pedro na ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga kabalisahan sapagkat siya ang kumukupkup sa atin. Mabasa natin ito sa 1 Peter 5:7. Kaya kaibigan at kapatid, anuman ang iyong pinagdadaan ng pagsubok ngayon, dulog mo at ipagkatiwala sa ating Panginoon. Panglima, na kaisipan, pwede natin i-consider upang tayo ay magkaroon ng panampalatayang hindi natitinag. Ang Diyos ang nagpapatibay o nag-iingat ng ating panampalataya. Sa Hebreo, chapter 12, verse 12, mababasa natin ang ganito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating panampalataya at siya rin ang nagpapasakdan nito. Bilang tumanggap ng kaligtasan, ituon natin ang ating paningin doon sa buhay na darating na kung saan ay babalik si Kristo upang ang lahat ng taong sumampalataya sa Kanya ay pagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Sa 1 Peter 1:5, mababasa natin ang ganito, sapagkat kayo'y sumampalataya, ingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng panahon. Habang tayo nabubuhay at naglilingkod sa Diyos, tayong matakot na sumuong sa anumang pagsupok sapagkat ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Sinabi ng ating Panginoong Hesus sa John 6:31, at ito ang kalooban ng Ama, huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Tunay na kung bakit ang isang tao ay mayroon siyang panampalatayang hindi natitinag ay dahil ang Diyos ang nag-iingat. Mga kaibigan at mga kapatid, patuloy nating ipanalangin na bigyan tayo ng Diyos ng pagnanais na makilala natin siya ng lubusan. Bigyan tayo ng kaunawaan sa kanyang mga salita at sa pamamagitan ng ating patuloy na pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng mga sermon na ang sentro ay si Kristo. Sa pamamagitan ng palagiang panalangin sa gitna ng mga pagsubok ay nagpapatuloy naman ang ating paglago. At habang tayo'y nabubuhay at naglilingkod, ang Diyos ang mag-iingat sa atin hanggang sa katapusan ng ating buhay o hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kaya huwag tayong matakot sa ating buhay paglilingkod sapagkat sasamahan tayo ni Yahweh. Hindi niya tayo pababayaan. Mababasa natin sa Jude 24 ang ganito, sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian sa iisang Diyos na ating tagapagligtas
sa pamamagitan ni Kristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon, at magpakailan pa man. Amen. Tayo manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasalamatan sa umagang ito, sapagkat po muli niyong inihayag ang iyong mga salita sa amin. Nagbibigay ng katatagan ng aming pong panampalataya habang kami ay nabubuhay at naglilingkod sa inyo. Pagpalain po ninyo ang aming mga buhay, pagpalain po ninyo ang aming ginagawang paglilingkod po sa inyo. At sa sandaling ito, O Diyos, hayaan po ninyo na itaas ko ang buhay ng bawat miyembro ng Faith United Methodist Church. Pagpalain niyo po sila sa panguna ni Pastor Jerry at ni Teacher Cheryl. Pagpalain po ninyo ang kanilang hangarin sa kanilang paglilingkod po sa inyo. Pagpalain po ninyo ang bawat miyembro, ang bawat pinagkikitaan nila, O Diyos. Pagpalain po ninyo ang kanilang hanap buhay. Salamat po muli sa umagang ito, O Diyos, na kami po ay binagyan niyo ng pagkakataon upang mapagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen.